May mga lugar na pangmatagalan. May mga lugar na dinadaanan lang. Parang Hong Kong. What's up mga idol? This is Lods kasama ang buong tropa. Tara, sama na sa aming gala. Mula Macau sumakay kami ng ferry papuntang Hong Kong at guys, ang bilis lang ng proseso. No more tanong-tanong, no more interrogation, no more stress, wala na mag-check ng life decisions mo, iscan lang ang passport at boom, ready to go na. Feeling VIP, diba? Pagpasok sa ferry, grabe ang spacious. May sariling parking area ang mga luggage. Sana all may sariling space, diba? Parang airport vibes pero nasa dagat. Pero guys, nung umandar na, hala, parang nag-subscribe ako sa isang extreme ride. Medyo maalon kaya pakiramdam ko nasa space shuttle kami sa laot. After 1 hour, hello love goodbye na sa adventure sa dagat and finally, hello Hong Kong. Game na sa bagong exploration at new experiences. Ready na for another round ng food trip, gala at syempre more kwento para sa inyo. Mada. Ano pili? Pwede na to. Okay na to. Good morning mga idol, ngayong umaga pupunta tayo sa isa sa pinakasikat na hiking spot sa Hong Kong, ang Lions Rock. At kung feeling mo familiar ito, yup, dito mismo ang shooting location ni Catherine Bernardo at Alden Richards sa Hello Love Goodbye. Pero syempre bago natin harapin ang matinding akyatan, isang mahalagang misyon muna. Hanapin ang pagkaing babalante sa buhay natin. At ayun na nga, parang sign from the universe, just around the corner lang, nakita namin ang McDo. Syempre hindi pwedeng palampasin to, let's see kung may laban ba ang McDo ng Hong Kong sa McDo ng Pilipinas. Mas malasa, mas sosyal, mas mahal, basta one thing for sure, food trip muna bago mapagod, bago mag-cardio. Kasi hiking na empty ang stomach, that's a nightmare waiting to happen. Guys, may bago tayong kasama. Hello! What's up? What's up, Nagla people? We are here in Hong Kong. Or Hong Kong. Ang tawag sa And we mga are Hong Kong? walking. Chinese. Hindi Hong Kong. Hong Kongnese daw eh. Hong Kong. Ano? Hong Kongnese. Hong Kong. Oo nga. English Na-research ko citizen? nga. Yung citizen nila? Hong Konger. Oh, really? Halo-halo na dito. Chinese, Filipino, Nepalese, Indian. Nabasa ko lang. Nice, ganun na. Ito nga, parang halo-halo na yun. Ano? Ito pala yung nanay ko. Ihalataan. Ngayon, magkano ka ba ang pambili? Wala ka pa. Wala. Kitrain tayo guys sa Saipun Station. At eto na nga mga idol, ang pinaka-exciting part. After mabusog, sumaba kami sa ultimate transport adventure. Train ride check, ilang transfer check, bus ride check. Pero hindi pa dyan natatapos mga idol, may paakyat pang lakaran bago namin marating ang entrance. At yes, entrance pa lang ng Lions Rock Country Park. 30 minutes. Guys, 30 minutes halaan. Paakyat. Warm up pa lang to pero ramdam ko na ang leg day. Hihingal na. Parang nagsimula ka na sa video game pero tutorial stage pa lang pala. Pero laban lang kasi ang reward, epic views at isang buong chapter ng kwento para sa inyo. Let's go!
Ayan na. Kaya pa? Hello. Ang tawag mo sa mga followers mo? Mga idol. Mga? Mga idol daw. Mga ikot? Magbubad na tayo ng jacket. Pawis na. Lapit na tayo. At eto na nga mga idol ang totoong pagsubok ng buhay, ang pag-akyat patungo sa Lions Rock. First few minutes, easy peasy. Chill lang, selfie dito, video doon, feeling fit, adventurous at pang-hiking vlog pa kami. Pero habang papatarik ng papatarik ang daan, ramdam na namin ang unti-unting pagpapakawala ng kaluluwa namin sa bawat hakbang. Kaya mga idol, wag nyo kaming tutularan dahil na-underestimate namin ang bundok at hindi siya nagpapatawan. Magdala ng sapat na tubig at makakain dahil trust me, kakailanganin nyo yan pang hydrate at pang boost ng energy. Kung wala, baka ikaw ang mauna sa Lions Rock bago pa yung sunset. Imagine nyo, 1.5 kilometers. Dahil paakyat ng paakyat ang daan, halos kada 5 minutes may photo break kami. Kunwari picture taking, pero sa totoo lang, excuse lang yun para makapagpahinga. Ito na yung Lions. At mukhang napasubo kami sa budol ng tropa na nagplano ng itinerary. Ang sabi niya, madali lang to, pero sa bawat hakbang na parang pataas ng Mount Everest, ramdam naming may mali sa sinabi niya. Pero malamig, no? Buti na malamig. Kung hindi. At matapos ang 2 hours na intense na pawis, self-reflection at laglag kaluluwa moments, finally naabot din namin ang peak, ang tuktok ng tagumpay. Idol. Welcome to Hong Kong. Mga idol, yung view, kitang-kita ang buong Hong Kong, parang movie scene sa isang pelikula. Lahat ng pagod, pawis at bakit ko nga ba to ginawa moments ay biglang nag-fade away. At syempre, hindi pwedeng walang pangmalakasang victory pose. Hintayin kita. 1 hour lang ang inabot namin pababa. Yes, 1 oras lang. Parang nag-shortcut kami pero legit ganun lang talaga siya kabilis. Pagdating sa baba or sa pinaka-entrance, biglang bumagsak lahat ng pagod. Parang delayed reaction ng katawan. Ngayon lang naisipang sumuko. Na-curious kami kung may Uber ba na papunta rito, kaya sinubukan namin mag-book. At gumana naman. So pwede naman pala mag-Uber hanggang dito. Pinahirapan lang namin yung sarili namin kanina. Kaya walang patumpik-tumpik, sumakay kami ng Uber pabalik ng train station. Same lang ng route at transfers ang gagawin natin na gaya ng ginawa natin kanina para makabalik ng hotel. Sa tapat mismo ng hotel, may nakita kaming isang local restaurant. Medyo challenge lang mag-order dahil sa language barrier. Buti na lang may mga pictures ng pagkain sa paligid, kaya turo-turo na lang kami habang umaasang tama yung lalabas na order. Matapos ang isang matinding kainan at kaunting pahinga, next mission unlock ang Victoria Peak. Habang papalapit ang gabi, game na game pa rin kami kahit ramdam na ng katawan ng pagod. At eto na, hindi pwedeng palampasin ang pagsakay sa peak tram. Isa ito sa pinaka-classic at must-try na experience sa Hong Kong. Kaya kahit may ibang paraan para makarating sa taas, peak tram pa rin ang best choice. Grabe mga idol, parang elevator na nakatagilid habang umaakyat. Pakiramdam ko, anytime malalaglag ako papalik sa baba. Habang unti-unting umaakyat, lumalabas na ang city lights at napapawaw na lang kami sa bawat glimpse ng skyline. Pro tip, kung sasakay ng peak tram paakyat, nasa right side po ang magandang pwesto. Pagdating namin sa taas, sakto dumilim na, perfect timing. Pero syempre hindi pa tapos ang laban dahil aakyat pa tayo sa Sky Terrace 428. At pagdating namin sa taas, sobrang Latina mga idol, ibang level na to. Pero isang araw, you'll meet someone. And for a while, time just stops. Ito ang highest 360 degrees viewing deck sa buong Hong Kong. 428 meters above sea level, kaya kung gusto mong makita ang pinakamalupit na city lights view, dito mo yun matitikman, makikita parang constellation na bumaba sa lupa. Ito
ito yung tipo ng view na kahit anong pagod mo, mapapawi. Kaya kung pupunta ka ng Hong Kong, hindi pwedeng palampasin to. Promise, pagdating mo sa taas, mapapasabi ka din ng shit, ang ganda, para akong nasa pelikula. Hello, love, goodbye. After soaking in the view, oras na para bumaba. Pero this time, nag-boost lang kami para tipid. Vegetarian mode on. Pagdating sa baba, diretso tram na papunta sa hotel. Kasi di lang to budget friendly, mas gusto pa namin maranasan yung tunay na local experience. At ayun nga mga idol, after a long day of adventure, nakarating din kami sa hotel. Alive but barely functioning. Pero kahit pagod, ang saya, ang surreal, at ang worth it ng buong experience. Kaya kung pupunta ka rin sa Hong Kong, make sure na isa ito sa bucket list mo.